Welcome back to my channel, OFW Good Vibes Studio. Si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 8 segundos. Meron pa ho kayong karagdagang tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 100 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo doon sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong respakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez, at kay Emil Sumangil. Ang sunod namang tatanungin ay si dating Party List Representative Teddy Casino. Former Congressman Casino, noong pong 2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga militanteng grupo na dating umanib sa NPA. Ang naging sagot po ninyo dito, sabi nyo dapat patuloy ang pagkikipagdialogo sa mga miyembro ng CPP-NPA at hindi sila dapat tignan bilang mga kalaban. At sabi po ng isang AFP official noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists and you missed it. Dahil matagal na po iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam nyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhing terorista, dapat hindi sila tratuhing kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka, yan din naman ang pinaglalaban nila.
Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ng mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po. Yaman din lang na kayo po ay tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ay isang aktivista mula pa ho nung kabataan ko. Kaya hindi ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig sabihin yan na ako ay NPA. Hindi ibig sabihin yan na ako ay rebelde. Hindi ibig sabihin yan na nakikibaka ako para ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun. At tingin ko, importante sa ating lipunan, lalo na sa Senado, na merong boses na kaliwa, na merong boses para sa pagbabago, na merong boses para sa masang Pilipino. Yan po ang ginampanan ko sa Kongreso, yan din ang gagawin sa Senado. Maraming salamat, Congressman Casino at kay Pia Arcangel. Tatanungin naman ngayon si Representative Franz Castro. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Party List yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP na nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga aligasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan, kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa pagsasabatas, noong mga kailangan ng ating mga guro, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo ho kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking ipagmamalaki sa Senado. Maraming salamat, Representative Castro at kay Vicky Morales. Ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng giyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin.
So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon. Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang, at one point, the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pag-presenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC, naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang No. may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa Thank you. at kay Vicky Morales.